Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matanda na inalagaan ng 4 na magkakapatid. Sa uli, makalipas ang ilang taon, binalikan siya upang sa kanya'y magiganti. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, maaari po bang makahingi sa inyo ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, may isang matandang lalaki na kilala sa tawag na Lolo Pasio. Kahit matanda na siya at mahina sa katawan, puno ang kanyang puso ng kabutihan. Ay naka, hindi ito madali. Pero hindi ko kayo iiwan, mga bata. 4 na ulilang bata ang nasa kanyang pangangalaga. Walang magulang, walang kamag-anak na nag-aalaga sa kanila. Kaya siyang naging kanlungan nila. Si Jeremy, 16 na taong gulang, ang panganay. Masigasig at laging handang tumulong sa mga nakababatang kapatid. Lolo, kaya natin to. Kakayanin natin kahit mahirap. Si Jerome, 15 taon, ay tahimik pero mapanuri. Madalas siyang nagmamasid sa paligid para siguraduhin iligtas ang lahat. Jeremy, baka may malapit na tayong pagkain dun sa tabi ng ilog. Si Kobe, 12 taon, ang pinakamatangkad sa kanila. Malakas ang boses at palaging handang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid. Wala kayong dapat ipag-alala. Kung may problema, akong bahala. At si Derek, 11 taon, ay may malambot na boses. Mabait, tahimik, at madalas magpatawa para mapagaan ang pakiramdam ng iba. Ay, Jeremy, tingnan mo. May bagong bulaklak sa tabi ng ilog. Bawat araw ay isang hamon para sa kanila. Pero sa kabila ng kahirapan, naroon si Lolo Pasio na nagbibigay ng init at pagmamahal. Pinaguhugutan niya sila ng lakas at disiplina. Hindi mahalaga kung gaano tayo kahirap. Basta magkakasama tayo, kakayanin natin lahat. Araw-araw, nagtatanim sila sa maliit na taniman sa likod ng bahay. Pinagsasama-sama ang kanilang lakas para magkaroon ng kaunting pagkain. Si Jeremy ang nagtatanim ng gulay. Si Jerome ang nag-aalaga ng hayop. Si Kobe ang nagbabantay sa paligid. At si Derek naman ang nagdadala ng tubig at nagbibigay ng saya sa lahat. Jeremy? Jeremy! Tingnan mo tong maliit na sisiyo. Parang naglalakad na superheroes. Oo nga, Derek. Pero ingatan nyo, baka mapahamak. Hindi madali ang buhay nila. Maraming gabi ang walang sapat na pagkain. Pero sa bawat gutom at pagod, hindi nila iniwan ang isa't isa. Salip, lalong tumibay ang kanilang samahan. Lalo tayong titibay, Derek. Lahat ng hirap, kaya natin. Lumipas sa mga taon, ang 5 bata sa pangangalaga ni Lolo Pasio ay lumaki malusog at masipag. Hindi man sila mayaman, pero puno sila ng pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Lolo, balang araw, makakatulong rin kami sa iyo. Pangako namin yon. Alam kong gagawin nyo, Jeremy. Basta't huwag kayong mawawala sa tamang landas, ha? Ngunit dumating ang isang araw na nagbago ang kanilang buhay. At doon sila nahiwalay sa kanilang Lolo Pasio. Sa tulong ng sipag at tiyaga, nakatapos silang lahat ng pag-aaral at nakahanap ng magandang trabaho. Ang 5 ulila na dati walang-wala ay unti-unting yumaman. Kobe, Derek, ang tagal nating naghintay sa araw na ito. Oo, hindi lang para sa atin, kundi para kay Lolo Pasio. Parang panaginip lang, di ba?
Ngunit sa kabila ng yaman at tagumpay, hindi nila nakalimutan ang matandang nag-alaga sa kanila noong sila'y ulila pa. Naiisip nila si Lolo Pasio sa bawat tagumpay at bawat galak na kanilang naramdaman. Lolo Pasio, kung buhay pa kayo, gusto naming makita kayo. Hindi namin kayo makakalimutan. Ang paglalakbay nila ay hindi natatapos sa yaman. Ang tunay nilang kayamanan ay ang pagmamahalan at kabutihan ng isang matanda na walang hinihinging kapalit. Sa bawat gabi, bago matulog, lagi nilang iniisip ang mga alaala ng kanilang kabataan. Ang pagtutulungan, ang halakhak, at ang simpleng buhay na puno ng pagmamahalan. Jeremy, kahit mayaman na tayo, parang gusto ko pa rin bumalik sa simpleng buhay natin noon. Oo naman, Derek. Pero ang mahalaga, hindi natin nakalimutan si Lolo Pasio at ang itinuro niya sa atin. Sa susunod na bahagi, sisimulan ng 5 magkakapatid ang paghahanap kay Lolo Pasio upang maipakita ang kanilang pasasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa kanila. Ang kanilang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Matapos makamit ang tagumpay at yaman, napagdesisyonan ng 5 magkakapatid na hanapin si Lolo Pasio, ang matandang nag-alaga sa kanila nung sila'y ulila pa. Hindi nila alam kung buhay pa siya, ngunit ang kanilang puso ay puno ng determinasyon. Kayo, handa na ba kayo? Hindi natin alam kung nasaan si Lolo Pasio, pero kailangan natin siyang makita. Handa na, Kuya Jeremy. Siguraduhin lang natin na maingat tayo. Hindi na siya bata at baka mahirapan. Wala kayong dapat ipag-alala. Kung may mahihirapan, ako ang bahala. Basta makarating tayo sa kanya. Ayos lang yan. Basta sama-sama tayo. Siguradong mahanap natin siya. Hindi naging madali ang kanilang paghahanap. Nagsimula sila sa maliit na baryo kung saan nagmula si Lolo Pasio. Tinanong nila ang mga kapitbahay, pero karamihan ay wala nang alam sa kanya. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang mga gabing nag-aaral tayo sa ilalim ng lampara. Lamparan ni Lolo Pasio. Alam mo, Kuya Jeremy, parang lumabas siya sa mundo na walang iniwan. Baka may ibang lugar siyang tinuluyan. Habang naglalakad sila sa mga lumang kalye, napansin nila ang isang matandang tendera sa kanto. Lumapit sila, puno ng pag-asa. Kilala niyo po ba si Lolo Pasio? Matandang nag-alaga sa amin nung kami ulila. Ana, Lala Pasio. Huling beses ko siyang nakita. Ilang taon na rin. Lumipat daw siya sa bundok para mamuhay ng tahimik. Sa bundok po? Doon po ba siya naninirahan ngayon? Oo, pero delikado. Madalas nag-iisa at bihirang makipag-usap sa iba. Pero kung gusto ninyo, may kilala akong taong makakaturo sa inyo ng tamang daan papunta doon. Salamat po, La. Hindi namin siya hayaang mag-isa. Kailangan namin siyang makita. Nagpasya silang sumunod sa sinabi ng tindera. Dumaan sila sa makipot at mabatong daan. Tinutulungan ng isa't isa. Si Kobe ang nagbabantay sa paligid. Si Jerome ang nag-iingat sa mga posibleng panganib. Si Derek ang nagdadala ng mga gamit. At si Jeremy ang nangunguna sa paghahanap. Tingnan nyo, parang may gumagalaw sa kabila. Baka hayop lang yon. Huwag kang matakot, Kobe. Kung may kailangan, tutulungan natin. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating nila ang isang maliit na kubo sa gilid ng bundok. Doon nakatira si Lolo Pasio. Nakaupo siya sa labas, nagbubungkal ng lupa para sa kanyang munting taniman. Lolo Pasio! Tumigil ang matanda at dahan-dahang tumingin. Sa unang tingin, parang hindi siya makapaniwala.
Ang mga batang kanyang inalagaan noon, ngayon ay lumaki at mukhang malakas na. Puno ng buhay. Jeremy! Jerome! Kobe! Derek! Hindi ko kayo makakalimutan! Hindi ko inakala na mamahalin niyo ako sa ganitong paraan! Bumalik kayo! Lolo Pasio, hindi po namin kayo makakalimutan. Ginawa namin ang lahat para maipakita ang pasasalamat namin. Tama po. Dati, tinutulungan niyo kami. Ngayon, gusto naming tulungan po kayo. At hindi po namin kayo iiwan, Lolo Pasio. Lumapit si Lolo Pasio sa kanila. Pinisil ang mga kamay nila isa-isa. At halos hindi siya makapaniwala sa laki at kalakasan ng kanyang mga inalagaan noon. Ang laki na ninyo. Ang bilis ng panahon. Nakakatawa at nakakalungkot sa parehong oras. Umupo sila sa tabi ng kubo. Pinagmasdan nila ang taniman at mga alagang hayop ni Lolo Pasio. Napuno ang kanilang puso ng damdamin. Hindi lang yaman ang kanilang naipakita, kundi ang pagmamahal at respeto. Lolo Pasio, sana wag po kayong mag-alala. Kami na po ang bahala sa lahat ng kailangan ninyo. Mga bata, nakakataba ng puso ang makita kayo ng ganito. Ipinagmamalaki ko kayo. Kahit gaano man kayo kasimple noon. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, may isang suliranin. Napansin nila na lumiliit na ang taniman ni Lolo Pasio at parang nahihirapan siya sa araw-araw na gawain. Lolo Pasio, baka kailangan po ninyo ng tulong sa taniman at sa bahay ninyo. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Kami na po ang bahala. Hindi po kami aalis hanggang sa maayos lahat. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan kayo. Ang dami nyo nang ginawa. Ang kailangan lang po namin, Lolo Pasio, ay ang makita kayo nang masaya at ligtas. Wala nang iba pa. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang 5 magkakapatid ay nanatili sa kubo ni Lolo Pasio. Tinutulungan siya sa araw-araw. Hindi na sila ulila at hindi na rin siya nag-iisa. Alam nyo, mga bata, sa dami ng yaman na mayroon kayo, ang pinakamahalaga ay hindi ito. Ang pinakamahalaga ay ang pagmamahalan at ang pagkakaibigan natin. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang samahan nila. Natutunan nilang hindi lang sapat na may yaman, kundi mahalaga ring ibahagi ang kabutihan sa iba. Kuya Jeremy, parang mas masaya ako kaysa sa syudad. Kahit simple lang ang buhay dito, ramdam ko ang tunay na kaligayahan. Tama ka, Jerome. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso at sa taong nagmamahal. Sa bundok, sa maliit na kubo ni Lolo Pasio, natutunan ng magkakapatid ang tunay na kahulugan ng pasasalamat at pagmamahal. Ang yaman ay hindi sukatan ng kabutihan, kundi ang paraan kung paano mo ibinabalik ang kabutihan na natanggap mo. Samantala, pagkatapos nilang muling makita si Lolo Pasio, napansin ng 5 magkakapatid ang lungkot sa kanyang mga mata. Kahit masaya na siya na makita sila, may nakatagong alaala ang mga nagdaang taon na tila bumabalik sa kanyang isipan. Ano bang gawin ko sa dami ng alaala? Minsan ay nasasaktan pa rin ako sa nakaraan. Lolo, pwede po ba namin malaman kung anong bumabagabag sa inyo? Siguro, makakatulong po kami. Nakakatuwa kayong lahat. Pero minsan, naiisip ko mga gabing nag-iisa ako. Nang wala pa kayo. Puro pangarap at takot ang aking kasama. Si Jerome ay lumapit, maingat at mapagmasid. Alam niyang may pinagdadaanan si Lolo Pasio. Ang mahalaga, ang maramdaman niya na may nakikinig. Lolo Pasio, nandito po kami. Hindi na kayo nag-iisa. Maaari niyo po kaming kwentuhan.
Alam nyo, mga bata, nung una kayong dumating sa buhay ko, 4 na maliliit na ulila. Hindi ko alam kung paano ko kayo aalagaan. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin. Pero sa bawat araw, natutunan ko magmahal ng totoo at magtiwala sa sarili ko. Si Kobe naman ay tumindig at dahan-dahang nilapitan ang matanda. Ramdam niya ang bigat sa dibdib ni Lolo Pasio at nais niyang magbigay ng lakas sa kanya. Lolo Pasio, hindi niyo po kailangan mag-alala. Ngayon, nandito kami. Lahat ng hirap noon ay napalitan na ng pagmamahalan at respeto. At hindi lang kami, Lolo. Pati ang lahat ng natutunan namin sa inyo, ibabahagi rin namin sa iba para mas marami makaramdam ng kabutihan nyo. Ngumiti si Lolo Pasio at sa kanyang mga mata ay may luha ng kasiyahan. Napagtanto niya na ang 4 na batang kanyang inalagaan ay lumaki na hindi lang may yaman, kundi may puso at malasakit sa iba. Alam nyo mga bata, minsan, naiisip ko kung paano ko kayo maituturo sa tamang landas. Pero sa bawat desisyon ninyo, nakita ko ang kabutihan na pinaghuhugutan nyo sa simpleng aral na itinuro ko. Sa gabi, habang nakaupo sa harap ng maliit na apoy sa kubo, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga nakaraang taon. Si Jeremy ay nagpahayag ng damdamin ng pasasalamat. Lolo, hindi po namin makakalimutan ang bawat sakripisyo ninyo. Ang bawat gabing walang tulog, bawat maliit na pagkain na binabahagi nyo sa amin, bawat turo at pangaral. Lahat po iyon ay nagdala sa amin kung nasaan kami ngayon. Aba, Jeremy, nakakataba ng puso ang marinig ang mga salitang iyon. Ngunit alam nyo, mas masaya ako na nakikita kayong lahat na nagmamahalan at nagtutulungan. Si Jerome naman ay nagtanong tungkol sa mga pagsubok na naranasan ni Lolo Pasio bago sila dumating. Lolo Pasio, bago po kami dumating sa buhay ninyo, ano po ang pinakamahirap na naranasan ninyo? Maraming taon ako nag-iisa. Wala akong pamilya. Wala akong kapatid. At minsan ay nakaramdam ako ng takot. Pero nang dumating kayo, ang 4 na batang iyon, na bago ang lahat, ipinakita nyo sa akin na kahit maliit ang pag-asa, pwede itong lumaki at magbigay ng liwanag. Si Kobe ay napangiti, habang si Derek ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Lolo Pasio. Ramdam nila ang bigat ng nakaraan at ang init ng pagmamahal ngayon. Kung ganun po, Lolo Pasio, kami ang magiging liwanag ninyo ngayon. Hindi na ninyo kailangan mag-isa. Tama po, Lolo. Kasama po ninyo kami sa bawat araw. Doon nila naisip na hindi lang sila nagbalik para magpasalamat, kundi para rin ipakita kay Lolo Pasio na hindi na siya nag-iisa. Sa bawat pagtulong nila sa taniman, sa bawat gawaing bahay, at sa bawat kwentuhan sa gabi, ramdam nila ang tunay na koneksyon ng pamilya. Isang pamilya na pinanday hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Ang dami ko pa kayong ituturo, mga bata. Pero sa tingin ko, alam nyo na ang pinakamahalagang aral. Magmahal ng totoo at magtiwala sa sarili at sa iba. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam si Lolo Pasio ng ganap na kapayapaan. Ang 5 ulila na kanyang inalagaan ay naging mga taong handang ibalik ang kabutihan at pagmamahal sa kanya. Lolo Pasio, pwede po bang magsimula tayo ng bagong buhay dito sa bundok kasama kayo? Para hindi na kayo malungkot at lagi kayong masaya na. Oo naman, Jeremy. Salamat sa inyong lahat. Ang pangarap ko lang ay makita kayong lahat na masaya at mabuti ang buhay. Ngayon, dahil sa inyo, natupad na rin yon. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan silang ayusin ang kubo, palakasin ang taniman at alagaan ng mga hayop.
Si Jeremy ang nag-organisa ng lahat. Si Jerome ang nagplano sa mga gawain. Si Kobe ang nagbabantay. At si Derek ang nagdadala ng saya at aliw. Ang dami ko pang natutunan mula sa inyo. Ang pagmamahal, ang pagtutulungan, at ang pag-asa na kahit sa edad ko, may pagkakataon pa rin akong maging masaya. Doon sa bundok, natutunan ng 4 na magkakapatid na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso, sa pagmamahal, sa kabutihan, at sa pamilya. Pati man ito ay pinanday ng isang matanda na may malambot at mabuting puso. Sa wakas, Lolo Pasyo, ang lahat ng hirap at sakripisyo natin ay nagkaroon ng saysay. At sa bawat gabi, habang pinagmamasdan nila ang mga bituin sa bundok, ramdam nila ang kapayapaan at kasiyahan. Ang 5 ulila, ngayon ay may pamilya at buhay na puno ng pagmamahal, ay natutong pahalagahan ng bawat sandali. At si Lolo Pasyo, sa wakas, ay natutong tanggapin na ang bawat pagod at sakripisyo niya ay hindi nasayang. Pagkatapos nilang manirahan sa kubo ni Lolo Pasyo, unti-unting naging mas masaya at mas makulay ang buhay sa bundok. Ang 4 na magkakapatid ay hindi lang nagbalik para pasalamatan ng matanda, kundi upang maging bahagi ng araw-araw niyang buhay. Kobe, tulungan mo ako dito sa mga tanim. Ang dami nating gulay ngayon. Aba, Kuya Jeremy, baka pati mga tanim natin magulat sa bilis natin. Sa bawat araw, nagtutulungan sila sa taniman. Si Jeremy ang nag-oorganisa. Si Jerome ang nagbabantay sa paligid. Si Kobe ang nagbubungkal ng lupa. At si Derek ang nagdadala ng aliw at tawa sa lahat. Si Lolo Pasyo naman ay natuturing magpahinga at mas mapanatili ang kalusugan dahil may mga bata nag-aalaga sa kanya. Ang dami niyang birong ginagawa dito talaga. Para akong bata ulit. Lolo, kahit kami tumatanda na rin, natututo pa rin kami magsaya sa simpleng bagay. Isang araw, habang nag-aayos si Kobe ng taniman, napansin niya na may maliit na hayop na tumakbo sa kanilang bakuran. Tingnan niyo, may maliit na kuneyo. Derek, sige, hawakan mo bago ito tumakas. Okay lang, Kobe, pero baka matakot siya sa'yo. Ang lakas ng boses mo. Napuno ng tawa ang kubo. Kahit simple lang ang buhay sa bundok, ramdam nila ang tunay na kasiyahan. Ang bawat araw ay puno ng pagtutulungan, pagmamahalan at munting kalokohan na nagpapatibay sa kanilang samahan. Lolo Pasyo, tingnan nyo, ang dami na nating ani. Pwede na nating ibenta sa baryo at tulungan ng ibang tao rin. Ang galing niya, mga bata. Hindi ko inakala na aabot tayo dito. Hindi rin nakalimutan ng 4 na magkakapatid ang kanilang nakaraan. Minsan, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno, nagkwentuhan sila tungkol sa mga araw ng kanilang pagkakaulila at kung paano nila nalampasan ang hirap noon. Alam nyo, minsan, habang nag-iisa tayo noon, naisip ko kung paano tayo nakaligtas. Pero ngayon, masaya ako kasi nandito tayo kasama si Lolo Pasyo. Tama ka, Derek. At kahit mayaman na tayo, mas mahalaga pa rin ang pagmamahalan at pagtutulungan natin. Ang dami nating natutunan mula sa hirap. Ang bawat sakripisyo ay may kabayaran. Si Lolo Pasyo ay nakikinig, napapangiti at paminsan-minsan ay napapaiyak din. Alam niyang ang mga batang kanyang inalagaan ay hindi lang lumaki. Naging mabubuting tao rin sila. Alam niyo mga bata, sa bawat hirap na dinanas natin noon, nakita ko ang kabutihan sa puso ninyo. At ngayon, ramdam ko na nagbunga ang lahat ng pagod ko. Isang araw, nagpasya silang bumaba sa baryo upang ipakita ang kanilang bagong buhay at tulungan ng mga kapitbahay.
Si Jeremy ang nagdala ng mga gulay at prutas. Si Jerome ang nag-organisa ng pamamahagi. Si Kobe ang nagbabantay at si Derek ang nagbibigay ng aliw sa mga bata sa baryo. Lolo Pasio, tingnan nyo. Natutulungan natin ang mga tao dito. Hindi lang sa atin ang kabutihan. Aba mga bata, ang galing nyo. Hindi ko inakala na gagawin nyo ito. Ang baryo ay napuno ng tuwa at pasasalamat. Ang 5 magkakapatid na dati ulila at walang-wala. Ngayon ay nagbibigay inspirasyon at tulong sa iba. Ramdam nila ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapwa. Tingnan niyo yung mga bata sa baryo. Parang gusto nilang sumama sa amin sa bundok. Siguro. Dapat nating turuan sila magtanim ng gulay rin. Para sa kanila, may bagong adventure din, di ba? Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang samahan nila sa bundok at sa baryo. Natutunan nilang ang yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal, kabutihan at pagtutulungan. Lolo Pasio, salamat po sa lahat. Kung wala po kayo, hindi kami ganito kasaya at matatag. Ako may pinakamasayang puso sa mundo, Jeremy. Kasi nakita ko kayong lahat na lumalaki at nagiging mabuting tao. At sa bundok, sa ilalim ng araw at bituin, natutunan ng 4 na magkakapatid na kahit sa pinakasimpleng buhay, may yaman na hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan. Ang pagmamahalan, pagkakaibigan, at ang pagtulong sa kapwa. Jeremy, Derek, Kobe, tingnan nyo oh. Mas masaya tayo dito kaysa dati sa syudad. Ramdam natin ang tunay na buhay. Tama, hindi natin kailangang marami. Basta may pagmamahalan at pagkakaintindihan. At siyempre, nandyan si Lolo Pasio. Siya ang pinakamahalagang kayamanan natin. At doon sa bundok, sa kubo ni Lolo Pasio, natutunan nila ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang bawat sakripisyo, bawat tawa, bawat pagod. Lahat nagkaroon ng saysay. Ang 4 na ulila na noon ay walang-wala. Ngayon ay may pamilya, may kabutihan at may puso na handang magmahal ng totoo. Mga bata, natupad ang pangarap ko. Nakita ko kayong lumalaki, nagmamahalan, at natuto ring magpasalamat sa buhay. Wala nang higit pa rito. Sa bawat gabi, habang pinagmamasdan nila ang mga bituin, alam nilang ang bundok ay hindi lang tahanan. Ito ay simbolo ng pagmamahal, pagtutulungan at pag-asa. At sa puso nila, ramdam nila na ang bawat takbang na kanilang ginawa ay nagdala sa kanila ng isang buhay na mas makulay at mas masaya. Pagkalipas ng ilang buwan sa bundok, nagpasya ang 4 na magkakapatid na bumalik na sa baryo. Hindi lang para ipakita ang kanilang tagumpay, kundi upang ibahagi ang kabutihan ni Lolo Pasio at ang aral na natutunan nila mula sa kanya. Kobe, Jerome, Derek, handa na ba kayo? Ipakita natin sa baryo kung gaano tayo nagbago at kung gaano kabuti si Lolo Pasio. Tara na! Siguradong mamamangha ang lahat sa taniman at sa mga naitulong natin sa bundok. Masaya ako. Makikita nila kung gaano tayo kasaya at kung gaano natin pinahalagan si Lolo Pasio. Nang makarating sila sa baryo, napansin nila ang mga matatanda at bata na nagtatanong tungkol sa kanila. Ang 4 na ulila na dati walang-wala, ngayon ay puno ng kumpiyansa at kagalakan. Hello po. Narito po kami para ipakita ang kabutihan ni Lolo Pasio. Ang mga kapitbahay ay nagulat at napangiti. Hindi nila inasahan na ang mga batang dati mahihina at nag-iisa ay magiging mabubuting tao at may kakayahang tumulong sa iba. Aba Jeremy, Jerome, Kobe, Derek, ang laki nyo na at ang ganda ng ginawa niyo sa bundok.
sabi ng matandang kapitbahay. Naglabasan ng kwento ni Lolo Pasio, ang matandang nag-alaga sa 4 na ulila, na ngayon ay nakatulong sa marami at nagpapakita ng kabutihan. Lalo pang napamahal si Lolo Pasio sa mga tao sa baryo. Ako ang matandang ito, at ang pinakamahalagang yaman ko ay ang 4 na batang ito. Hindi ako nag-iisa, at hindi rin kayo nag-iisa. Isang malaking pagtitipon ang inihanda ng baryo bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ni Lolo Pasio at sa 4 na magkakapatid. May pagkain, musika at halakak. Ramdam ng lahat ang pagmamahalan at kabutihan. Tingnan nyo, Derek. Masaya ang lahat. At nandito tayo para magbigay ng tulong at inspirasyon. Tama ka, Kobe. Hindi lang tayo nagbago. Pati ang ibang tao ay natuturing maging mabuti. Sa gitna ng pagtitipon, napansin ni Jeremy ang isang batang ulila na nakatitig sa kanila. Naalala niya ang sarili niya noon, ang kawalan at takot. Dahil doon ay lumapit siya sa bata. Hi, huwag kang matakot. Nandito kami para tumulong. Lahat ng hirap ay pwedeng lampasan at may mga taong handang mag-alaga sa iyo. Napangiti ang batang iyon at ramdam niya ang init at pagmamahal mula sa 4 na magkakapatid. Si Lolo Pasio naman ay nanatiling mahinahon at puno ng pagmamalasakit. Ako ay masaya dahil ang kabutihan ay patuloy na nabubuhay sa puso ninyo. Sa bawat batang tulungan ninyo, buhay ang aral na itinuro ko sa inyo. Hindi naglaon, ang 4 na magkakapatid ay nagpasya na magpatuloy sa pagtulong sa baryo. Gumawa sila ng maliit na paaralan, nagtanim ng gulayan at tumulong sa mga nangangailangan. Si Lolo Pasio ay naging gabay nila. Hindi lang bilang matanda, kundi bilang simbolo ng kabutihan at pagmamahal. Kuya Jeremy, Derek, Kobe, alam nyo, mas masaya ako ngayon kaysa dati sa bundok. Ramdam natin ang epekto ng kabutihan natin sa iba. Tama ka! At ang saya ng pagtulong ay hindi mapapantayan ng kahit anong kayamanan. At syempre, nandyan si Lolo Pasio. Siyang dahilan kung bakit natin natutunan ang tunay na halaga ng buhay. Sa gabi, habang nakaupo sila sa paligid ng apoy, napagmasdan nila ang mga bituin at naalala ang lahat ng pinagdaanan nila. Mula sa pagiging ulila, sa hirap at gutom, hanggang sa tagumpay at kabutihan. Ramdam nila ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang pamilya na pinanday ng pagmamahal at sakripisyo. Mga bata, sa inyo ko natutunan na kahit gaano kasimple ang buhay, kung may pagmamahalan at pagtutulungan, ang bawat araw ay puno ng kayamanan. Ang 5 magkakapatid ay ngumiti. Ramdam nila ang kapayapaan at kasiyahan. Alam nilang ang bawat takbang na ginawa nila ay nagdala sa kanila sa isang buhay na puno ng pagmamahal, respeto at kabutihan. Lolo Pasio, sa wakas, natupad ang pangarap natin. Hindi lang para sa atin, kundi para rin sa lahat. At sa baryo, sa bundok at sa puso ng bawat tao, naipakita nila na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa paraan ng pagmamahal, pagtutulungan at pagbibigay sa kapwa. Ang 4 na ulila na noon ay walang-wala ay naging inspirasyon at gabay para sa lahat. Masaya ako kasi nakita natin na ang kabutihan ay nagbubunga ng mas masaya at mas makulay na buhay. Tama ka, Derek. At si Lolo Pasio, ang pinakamahalagang kayamanan natin. At doon, sa ilalim ng mga bituin at sa init ng apoy, natutunan nila na ang tunay na yaman ay hindi sa pera o materyal na bagay. Ang tunay na yaman ay nasa puso, sa pagmamahalan, kabutihan at sa pagtulong sa kapwa. Salamat sa inyo mga bata. At salamat sa buhay na ipinakita ninyo sa akin. Sa inyo, nakikita ko ang pinakamagandang pangarap ko na natupad.
At sa uli, ang 5 magkakapatid at si Lolo Pasio ay nanatili sa baryo. Nagtutulungan, nagmamahalan at nagbabahagi ng kabutihan. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa lahat na kahit sa pinakasimpleng buhay, may yaman na hindi matutumbasan ang pagmamahal at kabutihan ng puso. Ang kwento ng 4 na magkakapatid at ni Lolo Pasio ay puno ng aral at inspirasyon para sa lahat. Una sa lahat, ipinapakita nito na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay. Kahit na si Lolo Pasio ay matanda at mahirap, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at malasakit sa 4 na magkakapatid. Ipinakita niya na sa maliit na paraan, maaari mong baguhin ang buhay ng ibang tao. Pangalawa, natutunan natin na ang pamilya ay hindi laging nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan at pagtutulungan. Ang 4 na ulila ay natutong magmahal, magtiwala at maging mabuti sa isa't isa dahil sa gabay at pangangalaga ni Lolo Pasio. Kahit walang magulang, natutunan nilang magmalasakit, magtulungan at mahalagan ang bawat isa. Pangatlo, mahalagang aral na dala ng kwento ay ang pasasalamat at pagbabalik ng kabutihan. Nang maging matagumpay ang 4 na magkakapatid, hindi nila nakalimutan si Lolo Pasio. Salip, hinanap nila siya at tinulungan sa lahat ng paraan. Ipinapakita nito na ang kabutihan na natatanggap mo ay dapat mong ibalik o ibahagi sa iba. Dahil sa ganitong paraan, lumalago ang pagmamahal at respeto sa lipunan. Pang-4, ang kwento ay nagtuturo na ang tunay na kayamanan ay nasa puso at hindi sa material na bagay. Sa bawat pagtulong, pagtutulungan at pagmamahal na ipinapakita ng mga magkakapatid, mas lumalim ang kanilang kasiyahan at kapayapaan. Ang pera o yaman ay pansamantala lamang, ngunit ang kabutihan at pagmamahal ay pangmatagalan at nagbibigay ng tunay na ligaya. Panghuli, ipinapakita rin ng kwento na ang pagsusumikap at pagtutulungan ay nagbubunga ng tagumpay at kasiyahan. Mula sa pagiging ulila at walang-wala, lumaki ang 5 magkakapatid na matatag, masipag at responsable. Hindi lang nila binago ang sarili nilang buhay, kundi pati ang buhay ng mga tao sa paligid nila. Sa kabuuan, ang kwento ni Lolo Pasio at ng 4 na ulila ay isang paalala na sa mundo, ang kabutihan, pagmamahal at pagtutulungan ay mas mahalaga kaysa anumang yaman. Ang bawat sakripisyo, pagtitiis at malasakit na ipinakita sa kwento ay nagtuturo sa atin na maging mabuti, magpasalamat at ibahagi ang kabutihan sa iba. Ang aral ng kwento ay malinaw, maging mabuti sa iba, pahalagahan ng pamilya at kaibigan, at huwag kalimutan ang mga taong nagmahal at nag-alaga sa atin. Dahil sa uli, ang pagmamahal at kabutihan ang tunay na kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit na anong yaman. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.